Naples airfield ng isang Amerikanang si Mrs. Redgrave, na sinundan naman ni Henry Herman noong taong ding iyon sa pamamagitan ng 3 test broadcast stations. Noon pa man, tila nakasunod ang radyo ng Pilipinas sa modelo ng mga kano na tila pang-entertainment, may musika, drama at balita. Drama naman ang pinagmula ng iba't ibang talento ng radyo at namayagpag sa ere ang mga sikat na boses tulad ni Luz Fernandez, Connie Angeles, Ben David at kahit na si Tia Deli. Pero sa pagpasok ng dekada 80 at 90, nauso ang pagsalin sa Tagalog ng mga Japanese anime pati na mga teledrama mula sa Mexico at lumawak ang bagong propesyon ng voice acting sa pamamagitan ng dubbing. Ngayon, Korean novela naman ang in at tila hindi na mapigilan ang pagbibigay buhay ng mga isinaling dula sa pamamagitan ng samut-saring boses Pinoy. Okay, CD. Mga ganon. Isang tama ka lang ng aking mystical dragon blaster, ha? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Up Close and Personal. Ngayong gabi po'y makakasama natin ang grupo ng Creative Voices. Alamin po natin yan. Maya-maya lamang malalaman niyo po kung sino ang mga bosses behind the movies, television or radio shows na napapanood nyo po na napakadali po nilang magpalit-palit ng boses. Ewan ko paano po nila ginagawa. Alamin po natin yan dito sa Up Close and Personal. Ngayong gabi, kasama po natin ang presidente ng Creative Voices. Wala pong iba kundi ang kasama ko rin sa Philippine Marketing Association, si Pocholo Gonzales. Hi, Pocholo. First of all, I just want to thank you, Miss Marisa. Aba, napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Mabuhay ka para sa Philippines 2000. Wow! Pocholo, ikaw ba yan? Teka muna ha, teka muna. Parang si FBR tong kausap ko. Medyo, ginagaya ko lang ang boses niya. At kasama ko rin yung aking former Vice President. Siyempre, ako yun. Sabi ko lang, welcome to Creative Voices. Thank you. Mga kaibigan, paumpisa pa lang ho yan dito sa Close and Personal. Okay, Pocholo, pwede bang bigyan mo kami ng insight kung kailan nagsimula itong Creative Voices? Dahil kasama natin ang mga gwapo at magagandang taga Creative Voices, of course. Nandiyan si Byron, si Sap, at saka si Jill. Kailan nagsimula itong Creative Voices? Creative Voices started in 2005, actually. Ang former name niya yun, Voice Cell Productions. So I changed it into Creative Voices. Actually, Creative Voices or Creative Voices means we create creative voices. So from nothing to something, ganon. Right. And kahit anong kailangan ng boses, kaya naming bigyan ng buhay. Yon. Dito sa Creative Voices, gaano ba karami ang mga dubbers natin bukod dito sa Creative Voices na talagang in-house mo? Tapos ilan talaga kayo sa grupo Actually, ninyo? ang mga voice artists namin, we call them voice artists. Isa doon yung mga dubbers, magkakasama na yan, mga radio drama talent. More than 300 na yung mga voice artists namin dito. I see. At meron ding organization para dito? Recently, we created, actually 2005 din, na-create yung Society of Young Voice Artists of the Philippines. And our main goal for that association is to promote voice acting as an art form and a career. Kasi for the longest time, hindi napapansin yung mga voice-over artists natin, yung mga radio drama talent. Alam mo, namamatay na lang sila ng walang recognition. And I think it's now time for them to be recognized. That's very nice to hear. Kunwari, si paring Ray Langit yun, di ba? Pag narinig mo, Ray Langit ito ng DWIC. Pero minsan, ang hirap niyang gayahin, but they are really talented dubbers or voice-over announcers that can really imitate and mimic him, di ba? Almost exactly the way he Talaga, delivers meron ba ditong pwede? Maya-maya, Maya-maya. Anyway, ano talaga ang main function itong Creative Voices at ano-ano na ang mga naging experiences nyo in the past bago kayo nagkaroon ng isang grupo na ganito? Basically, kasi in 2003, nasa Amerika po ako noon. So, nag-training ako ng voice acting. I studied in the States. Ayun, napansin ko na for the longest time, I've been with voiceover industry for 12 years. Napansin ko na parang hindi nare-recognize, puro na lang reklamo yung karamihan sa mga voice artists na hindi nababayaran on time, maliit ang mga talent fee. Especially sa advertising, I can say one of the worst practice kasi we sign blank contracts, we don't know how much, when we will get the
talent fee. So, I think, now, do you think medyo tong practice na ito mas maganda na at napoproteksyonan nyo na yung mga miyembro nyo? actually, as part of the Advertising Suppliers Association of the Philippines, I represent the voice talents or in the talent service na sector. We are on talks with ad board and mga That's good. recording studio para magkaroon ng So, you have kontrata. now a real identity. Yes, I think yun nga ang problem the individualism. Madaling targetin ang isang taong nag-iisa lang. Unlike kung isa kang grupo, professionalized na, kumbaga we do contracts, may ORs yan, may identity, and we pay taxes. Kasi Oo naman, dapat magbayad kayo ng taxes, di ba? The problem kasi sa mga karamihan, hindi ko alam kung lahat ba nagbabayad or Yes, I don't of know. course, oo. Pero para makatulong naman tayo yes, sa of revenue, course. di ba? Kailangan talaga nagbabayad ng buwis kasi importante yan para makatulong sa bayan. Yan, syempre. Ngayon naman, Pochodo, kailan mo na-discover na may maganda kang boses o meron ka palang talent na pwede mag-iba-iba ka ng boses? Actually, mga 5 years old pa lang ako. 5 years old pa lang, There. baby pa talaga ako noon. Mga 7 years old po ako nag-start 7 makinig years sa old. radio drama. Kasi wala po kaming TV sa Bataan. Puro radyo lang. So, Talaga? namulat ako sa mundo ng radio drama. So, pinapanood ko yun. Manda ka! Itong bagay sa'yo! Oo. Tumakbo na kayo! Sandali apo, hintayin mo ako. So, ginagaya-gaya ko siya. Nakakaaliw, pero mo Yeah. yun. From bata to matanda to parang hoodlum na Yeah. boses, di ba? Walang Kumbaga, problema mag-iisip dun, ako. tol. Oo, di ba? Tama. Naging mahirap ba para sa'yo mag-umpisa, magkaroon ng itong voice-over talents para itayo mo to at napakadali ba para igrupo mo ang mga miyembro mo? Kasi ang voice acting po kasi, parang kanta yan kanya-kanyang genre. May radio drama, iba-ibang approach. Yeah. Dubbing, commercial voiceover, live voiceover, hosting. Actually, hosting is not considered a voiceover kasi nakikita. Yeah. Voice acting po kasi cannot be seen. That's right. So, actually, mahirap talaga kasi hindi talaga nagkakaisa yung karamihan sa mga voice artists. May tumatanggap ng mababa. Oo, depende kasi if May you need hindi. a job, di ba? Yeah. Or depende rin naman kung medyo mas close sa'yo yung nagpapagawa Yan. nung voice-over Yung na nakita yun. ko may politika rin. Sabi ko, paano uunlad ang industriyang to kung Kamag-anak Incorporated, kung mga KKK, kaibigan, kabarkada, kamag-anak, yung nandun lang. Although, syempre may experience yung iba. Pero ang point, how about those people who don't have any mga connections? So, nakita ko every day, I'm receiving calls dun sa isang nagdadabing kami nun. Paano po ba maging voice talent? So, ano ba talaga ang mga requirements ninyo para makasama ka sa grupo ng Creative Voices or nung Society of Voices ninyo? Actually, yung Creative Voices, under niya ang Society of Young Voice Artists. Okay. Bago ka maging miyembro ng Society of Young Voice Artists of the Philippines, you have to undergo the training ng Creative Voices. Okay, Meron kaming like yung what? Voice Works, Basic Voice Acting and Dubbing Workshop na pinangungunahan ko, si Mr. Brian Ligsay, Yeah, kasama rin Yeah. natin si Brian sa Yes. Philippine Marketing Yeah. Association. Brian, si Alex Agkawili, Danny Mandia at Neil Tolentino. Sila yung mga sikat at mga kilalang direktor ng dubbing. At yung principle ng voice acting, ini-input namin sa mga estudyante namin para, kumbaga, hindi sila maligaw pag nasa labas na sila. Pero gaano katagal ba itong parang training or seminar na binibigay nyo para makapasa yung isang member? Actually, ang training talaga habang buhay yan para sa amin. Sabagay, continuous learning. Pero dito diba? sa Creative Voices, 2 buwan na training, pero pagkatapos mong, kumbaga, start pa lang ng training mo talaga yan. Pag nag-graduate ka, merong CVAP na tutulong sa'yo para naman ma-enhance, ma-develop mo ang personality mo. Number 1, yung, kumbaga, yung maraming tao, mahihiyain Oo, yung shyness, ma-overcome mo. Yung kailangan Alright. matanggal yung pagiging mahihiyain, magkaroon ka ng self-confidence. Yun, pinag-host namin sila sa malalaking event. Kasi I always believe na the only thing na Live matatanggal audience. ng kaba mo, doon mismo sa event. Yeah, at saka sa live audience talaga, sa Yeah. event itself. Kasi yung inyong confidence Yeah. di ba? Kailangan mabuo yung confidence na yun. Sa voice acting kasi kailangan yung pakiramdam mo, hindi ikaw yun Once na nasa likod ka ng mikropono, hindi na ikaw si Marisa, hindi na ako si Pocholo. Ako na yung karakter na pinoportray ko. Dapat. Parang sa pelikula yan, di ba? Those were the days na kung ano yung character ko, yun ang pinoportray ko. Yeah. Nakalimutan ko, ako pala yung Marisa. Dapat pala, kumbaga, kung Yeah. ako si Isabel, kung sino ako, yun yung portrayal ko. Katulad sa isang anime Tama. na ginawa ko, ako lahat.
Ako yung principal, yung boss niya. My God. Ako nga pala ang principal dito. Kamusta kayo mga estudyante? Ako rin yung karakter na Kamo yung pangalan. Ako nga pala si Kamu. Kamusta ka na? Gaano Ako karami ganun. ang isang portrayal mo na isang character na walang tayuan dito? I mean, sa isang portrayal, kunwari, isang anime, ilang character ang nagagawa mo? Depende, kasi para sa akin lahat kaya kong gawin. I And see. sa dubbing kasi, hindi namin nire-review script on the spot reading yan. Kung kailan mo di-deliver, doon mo lang siya babasahin. Ganun I see, kagagaling ang mga ganun. dubber. So wala Aba, nang review. Okay, Kasi matindi yun, automatic yun. Like sa Automatic. Transformer, ako yung nagboses sa Oo. kay Starscream. Yung pagbasa ko, Mr. Megatron, ano po bang ginagawa niyo dyan? tapos biglang papalit yung, ako nga pala si Red Alert, tumigil ka, Starscream. Parang automatic nice yun. naman, automatic talaga. So, Pocholo, anong masasabi mo na sinasabi ng mga parents natin o ng karamihang mga kaibigan natin na wala daw pera dito sa voiceover? Kaya kung pwede lang, mag-iba na tayo ng racket natin, ng business natin. Anong totoo dito? Actually, para sa akin, I don't look at it as a work. It's my craft. This is an art for me. This is my life. Voice acting is my life. So, para sa akin, pag ganun yung principle mo, money will follow eh. Totoo yan. Kasi True. as if you don't work eh. Kumbaga, you Automatic. are enjoying what you are doing. Yes, So, it's oo. not really a hard work for you. You work and you play and at the same time, you earn money. That's the most true. important, Pero diba? kung ang motivation mo, pera lang, I think wala kang lugar nga dito. Tama, oo. Para sa akin, mahalin mo muna ang craft, mahalin mo yung ginagawa mo. Parang mga taga-teatro yan eh. Yung mga painter, mga artist. They will do it kahit hindi mo yan bayaran. Oo, Kasi totoo yan. craft Kasi, nila yan eh. gusto nila yung ginagawa Oo. nila. They are enjoying. That's true. diba? Pero pag sumikat yan, Oo. naku, Mahal naman ang Oo, talent fee diba? mong babayaran. Tulad diba? ng nangyayari sa amin That's ngayon. right. Yan. Ako mga kaibigan, tanungin naman natin, Pocholo, ang ating kaibigan na si Zap, si Byron at si Jill. Gusto kong marinig ang mga boses nila. Bigyan mo naman ako ng sample. Ladies and gentlemen, good morning. This is Byron Barnuevo from Society of Young Voice Artists of the Philippines. And welcome to Up Close and Personal with Marisa Del Mar. That's very nice, Byron. Ngayon naman si Zap, ano naman ang kagalingan nito? This is the event for the evening, Hato Hanep Hero 3. The biggest, grandest, most anticipated youth fair in the Philippines. Nice, ang ganda. Ganyan-ganon si Zap, ha? Very cool din. Ngayon naman si Jill. Yano, mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan. Yano. Yung boses niya ngayon, siya yung ginawa kong bida sa isang sikat na anime sa Japan. Actually, number 1 siya ngayon sa Okay, Japan, that's yung nice. Boku Ano yun? Ragaita. Pero marami pa yung boses. Talaga? Meron pa siyang limang ano pa yung boses mo klase pang isa? sa Negima Jill. naman. Okay. Miss Kono ka. Ano po ba? Gigising ko na ba ito si Asuna? Sasaksakin ko na ba? Ano? Napaka-soft niya, fragile, pero wag ka. Ang boses niya, powerful, ha? Okay. Wag kasi kayong makikinig sa mga teacher nyo. Hindi naman po kasi totoo mga sinasabi niyan eh. Sa akin kayo makinig. Kahit palaka ako, wag niyo akong minamaliit. I'm just wondering, saan nyo kinukuha yung, kagaya nyo, yung pag-change ng voice, saan nyo nagsisimula? Saan actually, kinukuha yun, dun yung kagaya nga ng ginagawa mo? Tinuturo namin yan sa training I namin. see. Yan tinatawag na vocalization, characterization. I see. Kasi parang kanta nga po yan, may Oo. nota ang May bawat. nota, parang do, re, mi, fa, sol. Di ba? Yan, Parang kunwari, ganun. simula ka Oo. do. Oh, so, maintain mo yung boses mo sa do. I Pwede na, see. dire-diretso na tayo mag-usap. Dire-diretso na yun, diba? Fa, sol, la, ti, do. Di ba, Marisa? Oo. Ganyan. Oo. Stay mo lang din yung boses mo. Pwede ka na magsalita. Oo nga naman. Nakakatuwa Ganun yan. naman. Talaga naman, very realistic po mga kaibigan na pinag-uusapan natin. Pocholo, thank you very much for being Okay. with us dito sa Up Close and Personal. Of course, Byron, Sap, and Jill. Pero wag muna kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Up Close and Personal. Up close and personal, let's get to know the people who are here to show that there is something
problem. Bigatin to. Bigatin ng pamilya pag naka-Bineg Premium Hug Pellets. May kumpleto at balansing nutrisyon para ang alaga mo'y mabilis lumaki, siksik sa laman, at di sakitin. Ito'y hango pa sa high-quality ingredients. Kaya lahat ng pangangailangan may kasagutan. Ma! Papakasal na kami. Bigatin pa yan. Bineg Premium. Bigatin! Oray, Sheila! Magtataas ako ng renta sa katapusan. Kailan lang nagtaas kayo, Anings ka? Kung ayaw ninyo, humanap na kayo ng ibang lilipatan. Sobra na yan! Pambira! Habang buhay na lang ba tayo mangupahan, Ray? Pag-ibig ang kasagutan, kabayan. Ngayon, mas magaan na ang pagbabayad dahil mas mababa na ang interest rate. Mas mahabang panahon pa ang payment terms. Mas mababa rin ang monthly payment. Sa wakas, Ray. Dahil sa pag-ibig. Kaya, bakit ka mangungupahan pa kung kaya mo namang magkabahay na? Hinintay ko to buong taon. Sobra ko tong pinaghandaan. Ngayong gabi, itutulo ko na. San Miguel Oktoberfest, 120 na! Dito lang natin matitikman ang saya na walang katulad. What secret? What's her What secret? is her secret? Do you know the secret? Yes. Do you I know the wanna know the secret? secret. I want to know the secret. When can we know What? the secret? When can How? we know the secret? When can we know the I can't secret? wait to I know. can't wait to know. I can't wait. Watch now, Watch now. as Marisa reveals her As secret. Marisa reveals her secret. Maybe the secret of being young, beautiful, and smooth. Everybody's asking Everybody's really why. asking really why. Let's be patient. Anytime, the secret will be revealed. What secret? What's her What secret? is her secret? Do you know the secret? Yes. Do you I know want the to know the secret? secret. I want to know the secret. When can we know What? the secret? When can How? we know the secret? When can we know the I can't secret? wait to I know. can't wait to know. I can't wait. Watch now, Watch now. as Marisa reveals her As secret. Marisa reveals her secret. Maybe the secret of being young, beautiful, and smooth. Everybody's asking Everybody's really why. asking really why. Let's be patient. Anytime, the secret will be revealed. Up Close and Personal with Marisa Del Mar is brought to you by Chowking. Masarap, daming choices, affordable. Pagcor, a global corporation with a global mindset and a Filipino heart. Pag-ibig Fund, matatag na haligi ng inyong kinabukasan. Sunmig Coffee, siksik sa tapang. iCool, get cool with iCool. Up close and personal, let's get to know. Ang galing natin! Successful! Minsan din akong naging artista, pero nung masubukan ko ang voice acting, tila kakaiba ang challenge dito. Tabi! Makikiran! Sandali. Ano yan? Pero para kay Byron at Jill, parang napakadali lamang para sa kanila ang pagpapalit ng karakter sa isang iglap. Medyo mainit. Paano nga ba nila napasok ang trabahong ito? Para kay Jo Carol Fernandez o Jill, napahanga siya ng isang kaklase na maagang naging dubber ng isang Japanese anime at mula noon ay nangarap na rin siyang mag-voice acting. It's a fleeting moment for me. This has been my dream since I was in grade 5. Yun ng bata ko. Ginagawa ko sa bahay, kinukulong ko sarili ko sa kwarto, tapos kinakausap ko yung padera, ni iba-iba ko yung boses ko. Nagbabasa ako ng, yung comics sa dyaryo. Ginagawa ko ng, yung ano doon, scenes doon, ginagawa ko ng buhay. Para naman kay Byron Joseph Barinuevo, pagkabigo ang nagtulak sa kanyang pagbutihin ang pagsasanay sa kanyang talento. Since nung bata pa po ako, hilig ko na talaga yung anime cartoons kasi mga pinapanood ko noon, Dragon Ball pa eh. Nung I was in elementary pa, siguro mga ako noon, 5 years old or 6. Nung meron ng Hero TV nga dun sa Channel 44. So, just kay Keyboard. Ako, parang curious ako kung ano yung yung voices behind those anime. Tapos sabi ko, ang galing naman nila, masyadong nakaka-believe. Tapos yun, I tried to audition nga and then bumagsak ako sa workshop. So, I took the workshop for 2 months. Tapos ngayon, I'm the president of the Society of Young Voice Artists of the Philippines. Si Safael Berenger naman, voice-over sa live events at pagsusulat ng script.
Yun naman ang kanyang trabaho. Pagpo-voice kasi medyo nung bata ako, natural na sa akin yung medyo low yung pagka-boses ko eh. Yan, yung sa register ng boses ko medyo mababa na. And nakatulong yung yung voice acting workshop ni Sir Choi sa pagkalabas ng pagka-project ng boses ko. Sa kabila ng kanilang murang edad, tila seryosong-seryoso na sila sa kanilang mga trabaho. Pero ang nakatutuwa pa rito ay para lamang silang naglalaro. Dito kasi sa Creative Voices, pagmamahal sa kanilang gawain ang itinuturo ng presidente nilang si Pocholo Gonzales. Kahit marami kaming mga activities ngayon, hindi pumapasok sa isip ko yung pagod kasi nga this is a craft for me. So I have yung passion ko nandito sa pagbuo nga ng society tsaka pag-contribute din sa mga gusto pang matuto. Si Geripit at si Geripat nakakusap ako. Umalis si Geripat ang Pilipinas ay nababalot ng makulay na. Alam niyo, pag humaba yung baba, mahaba din yung ng baba. Hula, pare, hanggang hula. Ang danay ng lola mo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso. At ang swerte, sadya na lamang dumarating. Ang sulit na panahon, ang buhay ay weather lang. Up close and personal, let's get to know the people who are here to show that there is. Ang sarap! Jojo, must try this. Text ko. Kailangan malaman to ni Dennis. Ibang-iba nga. Tingnan mo tong bagong Chowking Congee. Mas malasa nga. Sarap malaman. May meat, salted egg, at century egg. Oh, orange pa lang yan ha. Dami pang choices. Grabe, sarap! Hey, you should try tong bagong Chowking Congee. Congeeista na ako. Hello? Na-vlog ko na yan, no? New Chowking Hong Kong Style Congee. Sarap starts at 39. Hinintay ko to buong taon. Sobra ko tong pinaghandaan. Ngayong gabi, itutudo ko na. San Miguel Oktoberfest, 120 na! Dito lang natin matitikman ang saya na walang katulad. Mas meaty. Mas maprotina. Kaya naman lalong mas masarap. Bagong Pure Foods Chinese Style Luncheon Meat. Dito ka na sa sigurado. Sarap. What secret? What's her What secret? is her secret? Do you know the secret? Yes. Do you I know the wanna know the secret? secret. I want to know the secret. When can we know the What? secret? When can How? we know the secret? When can we know the I secret? can't wait to I know. can't wait to know. I can't wait. Watch now, Watch now. as Marisa reveals her As secret. Marisa reveals her secret. Maybe the secret of being young, beautiful, and smooth. Everybody's asking Everybody's really why. asking really why. Let's be patient. Anytime, the secret will be revealed. What secret? What's her What secret? is her secret? Do you know the secret? Yes. Do you I know the wanna know the secret? secret. I want to know the secret. When can we know What? the secret? When can How? we know the secret? When can we know the I secret? can't wait to I know. can't wait to know. I can't wait. Watch now, Watch now. as Marisa reveals her As secret. Marisa reveals her secret. Maybe the secret of being young, beautiful, and smooth. Everybody's asking Everybody's really why. asking really why. Let's be patient. Anytime, the secret will be revealed. Chinese General Hospital. Trust your heart to the experts. Dr. James Lee, Chairman and President, Philippine Chinese Charitable Association Incorporated. Up Close and Personal with Marisa Del Mar is brought to you by Sunmig Coffee, Siksik sa Tapang. Chowking, masarap, daming choices, affordable. Sunny Bendal Salon. Dio Busy Salon. Up close and personal,
Isang napaka-importanting instrumento ang ginagampanan ng public relations sa anumang larangan. Kaya naman, ang Rotary International District 3830 ay nagsagawa ng isang PR at Public Image Seminar kamakailan lamang sa Makati Sports Club. Sa event na ito ay nabigyang pansin ang gamit ng iba't ibang media tulad ng print, electronic, telebisyon at radyo ay napag-usapan din dahil sa papel nitong pagpapalaganap ng magandang balita at pagpapaganda ng imahe tungkol sa Rotary. At dahil na rin po sa malawak nating karanasan sa mga larangang ito, ay naging panelist din po ang inyong lingkod. Rotary public image is very important, most especially if you are on television and on radio. Why? It is because this is the very medium that all of us can read, can watch, can listen, and everybody will be very much aware of what are the activities, the projects, the encouragement, and all the support that we Rotarians are giving to our list brothers and sisters. Naging matagumpay ang public image seminar, lalo pat nasanay ang mga participants sa workshop at naturuan silang gumawa ng club PR strategy nang sa gayoy maging epektibong PR person ang bawat isa para sa Rotary Club na kanilang kinakatawan. Mildred McAfee once said, "If you have a great ambition, take a big step as possible in the direction of fulfilling it. The step may only be a tiny one, but trust that it may be the largest one possible for now." Bawat isa sa atin ay masasabing kakaiba dahil na rin sa pinulang talino at talento na may kapal sa ating mga puso't isipan. Kasama na mga pangarap na magdadala sa mga taong kumokontra o umaayaw sa ating mga ambisyon. Pero wag sana nating pabayaang takot ang magpairal sa atin. Let us have the courage to take the bold step in fulfilling our dreams. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Marisa Dalmar. Magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules, alas 10 ng gabi, dito pa rin po sa IBC 13. Good night!